Magandang tanghali sa inyong lahat, mga kalakbay sa daan ng katotohanan. Sa tanghaling ito ay muli na naman tayong magsasama-sama at welcome back kayo sa aking YouTube channel na ito, na sana kayo ay nasa mabuting kalagayan habang nadadatnan kayo ng aking panibagong video na ito. At tayo po ngayon ay mag-aaral muli ng salita ng ating Panginoon at atin pong pag-aaralan ng isang katanungan na nang si Kristo ba'y isinilang dito sa ibabaw ng lupa. Yun nga ba talaga ang panahon ng pagkatapos ng kautusan ng Diyos? Ano po? Sapagkat maraming mga sekta ng relihiyon na pinapaliwanag na ganito nga ang nangyari nang ipinanganak daw ating Panginoon Jesus, at nang ito ay napako sa cross ay nawala na ang kautusan. At tayo ay nasa panahon na ngayon ng tinatawag na biyaya ng Diyos. Kaya ang kanilang ginagamit ay nasa Juan 1:17, ano po, na ang kautusan ay dumating sa pamamagitan ni Moises, subalit ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Ang ganitong ideya ay tinatawag na dispensationalism. Medyo nabulol po ako, no? Merong dispensation, ibig sabihin ay sa bawat yugto ng panahon ay may iba't ibang panukala ang Diyos. At yung nakaraang panukala niya ay natapos na, ano po? At tayo nasa panibagong yugto ng panahon na kung dati ay kautusan ang kailangan, ngayon na hindi na daw kailangan ng kautusan, kaya wala na ang kautusan. Ano po? At ating titinan nga at pag-aralan ang Juan 1:17, kung ganoon nga ba ang sinasabi ng talata. Pero bago yan, tayo po'y manalangin muna. Dakilang Diyos, sa tanghaling ito, maraming salamat po sa muling pagkakataon na ito na kami ay makapag-aral ng iyong banal na salita. Nawa po'y samahan kami ng iyong banal na espiritu, at sa pamagitan po ng aming pag-aaral na ito, nawa ay maging makabuluhan at ito ay maging bahagi ng aming buhay. Sa pamagitan po nito ay makita namin ng iyong banal na kalooban. Maraming salamat po, Panginoon, sa katiyakang sasamahan mo kami habang kami nag-aaral. Ito po'y aming hiniling sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ngayon, dahil nga po sa paniniwala ng mga dispensationalism, ano po, na tapos na ang panahon ng kautusan at tayo po ay nasa panahon na ng biyaya. Ano po? Kaya ating tingnan yung talatang kanilang ginamit, at ito pong pag-aaral pong ito ay nakasintro lamang dito sa talatang ito. Ano po? At kukuha tayo ng ibang mga talata na susuporta sa talatang ito. Ano po? Juan 1:17. Ganito po ang ating mababasa, ano po? At ating titingnan mabuti kung tama ba yung kanilang ipinahayag. 1:17. Ito, ganito po ating mababasa. Sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Totoo nga naman na ginamit ng Diyos si Moises para maibigay sa bansang Israel ang kautusan. Ano po? At si Moises ay sumulat ng maraming mga kautusan na dinikta mismo ng Diyos. Ano po? Diyos mismo ang nagdikta. Kaya walang pag-alinlangan na ang talatang ito ay talagang sakto, sapagkat sinabi na ang kautusan ay dumating sa pamamagitan ni Moises. Pero yung biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Ano po? Nangangahulugan ba ito na nung unang panahon ay wala ang biyaya ng Diyos? Ano po? Sapagkat sangayon sa kaisipan ng dispensationalism, nabubulol po ako, ay ang panahon ng kautusan ay lumipas na at tayo ngayon ay nasa panahon ng biyaya. Ibig bang sabihin, nung ibinigay ang kautusan ay hindi umiiral ang biyaya
ng Diyos? Yun po ang isang katanungan na dapat nating sagutin. Pero kung ating babasahin po ang Biblia, ano po? Bakit sinabi kaya na dumating sa pamamagitan ni Jesucristo ang biyaya? Samantalang sabi dito sa aklat po ni Tito, ano po, sulat ni Pablo kay Tito. Kung atin pong babasahin sa kapitulo 2, talatang 11, ganito po ating mababasa. Yan. 2:11. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng mga tao. Sa King James Version ay napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Ano po? Kung walang biyaya ng Diyos sa kapanahunan ng lumang tipan, walang maliligtas sa panahon ng lumang tipan. Bakit po? Ay, ang nagdala ng kaligtasan ay ang biyaya ng Diyos. Ano po? Sa katunayan, kung atin pong babasahin ang banal na kasulatan dito po sa Efeso 3, ano po? Talatang 11 at 12. Ganito po ang ating mababasa. 3:11 at 12 ng Efeso. Ito ay ayon sa walang hanggang panukala na kanyang ginawa kay Jesucristo na Panginoon natin. Na sa kanya ay makakalapit tayo sa Diyos na may lakas ng loob at pagtitiwala sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa kanya. At sa ibang mga talata pa ay si Kristo ay pinatay, buhat ng itatag ang sanlibutan. Sa makatuwid, yung panukala ng Diyos, yung biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng mga tao ay nag-umpisa pa bago itatag ang sanlibutan. Ano po? Kung magkasala ang tao ay si Kristo ang magiging tagapamagitan at tagapanagot para sa atin. Kaya nga po yung biyaya ng Diyos ay bago pa tayo ipanganak, bago pa dumating si Abraham, ano po? Bago pa likhain si Adan, ay panukala na ng Diyos na itong biyaya na ito, yung pabor sa atin para sa ating kaligtasan, ay kanyang ibibigay. At sa pagkasabi, ang biyaya ay napakita na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Kaya kung babasahin natin ang aklat ng mga awit, aklat ng kawikaan, mababasa natin na ang Panginoon Diyos ay mapagbiyaya. Ano po? Banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob. Ang mga tao nung unang kapanahunan bago ipanganak ang ating Panginoon Jesucristo ay kilala na ang Diyos na siya po ay mapagbiyaya. Ano po? Kaya yung biyaya ng Diyos ay napakita sa kanila sa panahon ng lumang tipan. Kaya nga po mababasa natin sa kapitulo 9 ng Genesis, nakasumpong ng biyaya si Noe sa paningin ng Diyos. Ano po? Kaya nga po siya ang pinili ng Diyos na gumawa ng daong para sakyan ng mga hayop at sakyan ng kanyang buong sambahayan. Yan. Nakasumpong ng biyaya si Abraham sa paningin ng Diyos. Kaya nakipagtipan ang Diyos sa kanya at pinili ang kanyang lahi na magiging kanyang bayan. Ano ho? Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay may dalang kaligtasan sa lahat ng tao. Ito yung nagpakita sa lahat ng tao, maging sa kapanahunan ng lumang tipan. Kung kaya nga, ay hindi mo masasabi na ang biyaya ay dumating lamang sa bagong tipan ng ipinanganak ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga po ating susuriing mabuti itong Juan 1:17. Bakit ganun po ang nakalagay? Ano po? Atin pong ulitin. Juan 1:17. Sapagkat ibinigay sa pamagitan ni Moises ang kautusan, at ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamagitan ni Jesucristo. Bago po natin maunawaan ang talatang ito, ay dapat tayo mag-umpisa doon sa talatang 1. Sabi doon, nang pasimula, siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Ano po? At dito sa mula 1 hanggang talatang 3 ay ipinapaliwanag ni Juan ang tinatawag na pre-existence ng ating Panginoon Hesus. Bago pa nilikha ang sanlibutan ay kasama na siya ng Diyos. Ano po? Kung ating babasahin po mula 1. Ano po? Nang pasimula, siya ang salita.
At ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na niya na siya ng Diyos. Lahat ng bagay ginawa sa pamagitan niya. Ano po? At kung ating ipagpapatuloy, itong ating Panginoong Kristo ay meron ng pre-existence bago pa nalikha ang sanlibutan. At itong ating Panginoong Kristo ay nagkatawang tao. Naging tao sang-ayon sa talatang 14. Kaya nga po, ang konteksto po nitong talatang 17 na dumating ang biyaya sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo ay nakatuon sa dalawang bagay. Ano po? Yung tinatawag po nating pre-existence ng ating Panginoong Jesus at saka po yung tinatawag na reincarnation. Incarnation ng ating Panginoong Jesus. Ano po? Yung kanyang pagkapanganak. Kaya kung ang pag-usapan natin sa konteksto ng tinatawag na pre-existence, ano po, ay dumating ang biyaya sa lahat ng mga tao na dala ni Kristo nung lumang tipan. Bakit po ganyan ang kaisipan na makikita natin? Sapagkat sa talatang 18 ay ganito. Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos, ang Diyos na natanging anak na nasa kandungan ng Ama nagpakilala sa Kanya. Hindi kailanman nakita yung Diyos Ama. Pero itong Diyos na nagdala ng biyaya, ano po, sa lahat ng mga tao ay Diyos na nakikita. At kaya nga nung binigay ang kautusan, sabi doon sa 24, talatang 10 at 11 ng Exodo, nakita ng Israel ang Diyos. Ano po? At kumain at uminom ang mga pinuno ng Israel na nakatingin sa Diyos. Ano po? At tinawag ng Diyos si Moises na pumunta ka sa bundok. Ano po? At ibinigay muli kay Moises ang 10 utos. Ang Diyos na nagbigay ng 10 utos ay Diyos na nakita. Ano po? At sabi nga po dun sa kapitulo 6, talatang 2, ako ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ako'y napakita kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit sa pamagitan ng aking pangalang Jehova, ako'y hindi napakilala sa kanila. Kaya yung Diyos na nakita ni Abraham, nakita ng Israel ay si Kristo. At si Kristo yung Diyos na nagdala ng biyaya sa lahat ng mga tao, maging sa lumang tipan. Kaya itong salitang ito, na ang biyaya at katotohanan ay dumating sa pamagitan ni Kristo, hindi lamang ito tumutukoy sa kanyang misyon ng pagkatubos sa atin. Tumutukoy din ito sa biyayang naranasan ng bansang Israel at ng iba pang mga tao nung una bago pa magkaroon ng Israel, na sila'y nakakita ng biyaya ng Diyos na si Kristo mismo ang may dala. Kaya nga dito sa kapitulo 1 ng Juan ay ipinapaliwanag talaga yung pre-existence ng ating Panginoong Hesus. Siya po'y umiiral na bago pa nagkaroon ng sanlibutan. At itong umiiral na Diyos bago pa nilikha ang sanlibutan ay Diyos na nagkatawang tao na nagdala naman ng kaligtasan, ng biyaya sa panahon po natin. Na itong biyaya na ito ay panukala na ng Diyos mula pa nung una. Ito po'y panukalang walang hanggan. Nabasa po natin sa Epeso. Kaya nga po, sa konteksto ng kanyang pagkapanganak, ay sa pamagitan ng kanyang pagkapanganak, pagkapako sa krus, sa pamagitan ng kanyang pagkalibing na kumakatawan lahat sa mga anino ng kautusan sa mga paghandog. Paghandog ng tupa, paghandog ng baka, ay yun ay biyayang dumating sa lahat ng mga tao. At ginampanan niya yung panukala na inilalarawan ng kautusan. Yung kautusan ng paghandog. Kaya sa pamagitan naman ng kanyang pagkapanganak at pagkapako sa krus ay dumating ang biyaya sa atin. At kanyang ginampanan yung kanyang pinakang misyon para sa atin. Yun po ang ibig sabihin ng talata. Hindi po nangangahulugan na nang sinabi ng talata na dumating ang biyaya sa pamagitan ni Kristo ay nawala na ang kautusan. Sa katunayan, hanggang ngayon ay tinutupad ni Kristo ang kautusan. Meron pang mga bahagi doon sa paghandog na ginagampanan pa ni Kristo hanggang ngayon. Natupad na yung pagpatay sa hayop,
pagsunog sa hayop na kumakatawan sa pagpako kay Kristo sa cross. Pero hindi lamang yon, yung gawain ng mga saserdote ay kumakatawan din sa kanya. Yung pamamagitan ng saserdote sa Diyos at sa mga tao, ginagampanan niya ni Kristo doon sa sanctuaryo sa langit. Kaya nga sinabi sa Timoteo, mayroon tayong isang tagapamagitan ng taong si Jesucristo. Hanggang ngayon ay namamagitan at ginagampanan ni Kristo yung gawain ng saserdote doon sa langit, na siya ang tagapamagitan para sa atin. Yung mga lahat ng kahulugan ng kautusan ng paghandog ay ginagampanan niya hanggang ngayon. Kaya yung kautusan na yun ay nangyayari pa hanggang ngayon. At higit sa lahat, hindi pwedeng mawala yung kautusang moral. Huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnanakaw. Yan po yung mga kautusang moral na hanggang ngayon ay umiiral pa. Ibig bang sabihin, nang napako si Kristo sa cross, inalis na niya yung utos na huwag kang papatay? Ganun ba yun? Sapagkat iba na ang panahon ngayon, panahon na ngayon ng biyaya, pwede nang pumatay. Ano sabi ni Apostol Pablo? Kaya tayo ba'y nagkakasala sapagkat tayo'y nasa ilalim ng biyaya? Romas 6, talatang 15, ano po ang sabi? Huwag nawang mangyari. Hindi natin dapat gawing dahilan na tayo nasa ilalim na ng biyaya para sabihin natin, wala na yung utos na huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnanakaw. Hindi po ganyan. Hindi dapat tayo magkakasala. Ay ano ba ang kasalanan? Paglabag sa kautusan. Sangayon sa unang Juan 3 talatang 4. Ang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan, sapagkat ang kasalanan ay pagsalangsang o paglabag sa kautusan. Napakalinaw po niyan sa Biblia. Sa mga tuwid, sa panahon natin ay mayroong umiiral na kautusan. Kung sasabihin natin kautusan ni Kristo, ibig mong sabihin, sapagkat wala na daw ang 10 utos, ibig ba nating sabihin, hindi kasama sa kautusan ni Kristo yung huwag kang papatay? Hindi inuutos ni Kristo yun para sa atin? Ibig sabihin ay si Kristo ay okay lang sa Kanya na pumatay tayo? Bakit pa siya namatay sa krus kung tayo rin naman pala ay papayagang pumatay? Ay di, wag na lang siyang mamatay, alisin na lang niya yung utos para wala nang magkasala. Pag wala nang nagkasala, sino pang tutubusin niya? Bakit kinakailangan pa nating magpabautismo at sabihin natin habang tayo nangangaral, magsisi tayo at magbalik loob sa Diyos upang matanggap natin ang kaligtasan at tayo yung magpabautismo? Ay wala namang mga kasalanan na sapagkat wala namang utos. Napakahirap po ng ganyang doktrina. Dito po, yun pong talata na yon, Juan 1:17, dahilan minsan kung bakit iniisip ng tao na wala na ang kautusan. Hindi kailanman sinabi ng talata na ang kautusan ay dumating kay Moises at ang biyaya at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Kristo, sapagkat dumating ng biyaya ay wala na ang kautusan. Hindi po ganoon ang nakalagay. Ipinapaliwanag lamang ni Juan na si Kristo ay merong pre-existence. Yung biyayang naranasan ng mga tao nung unang panahon, bago pa siya ipanganak, ay si Kristo rin ang may dala noon. Sapagkat yung Ama, hindi kailanman nakita ng tao. Yung Diyos na nakita ng Israel, na nagbigay sa kanila ng biyaya, ay si Kristo po yun. Lahat ng taong nakaranas ng biyaya ng Diyos ay si Kristo po ang nagdala ng biyaya. Yun po ang ibig sabihin po ni Juan. At diyan po ay pinapaliwanag ang kanyang pre-existence. At hindi lamang po yan. Nung siya ipinanganak, ay lubusang ipinahayag ni Kristo ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pagtubos sa ating mga kasalanan. Pero hindi tayo magkakasala kung walang kautusan. Kung sasabihin natin, nung hindi pa tayo nananampalataya ay nasa ilalim tayo ng kautusan, na ibig sabihin natin ay sumusunod tayo 10 utos. At nung tayo nasa ilalim ng biyaya ay inalis na ang kautusan, ay baliktad po yan. Yung taong iniligtas ay pwede nang pumatay. Pero nung hindi pa siya inililigtas, bawal pumatay. Dahil nasa ilalim siya ng kautusan, bawal pumatay. Pero nung ligtas na siya, ay pwede na. Ganun po ba yun? Sapagkat inalis na ang kautusan? Hindi po ganun ang ibig sabihin po noon. Kaya nga sabi doon, sa 6:14 ng Roma, ano pong sabi? Ang kasalanan na hindi makapaghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim kayo ng biyaya. Yung kasalanan paglabag sa utos ay hindi na maghahari.
Hindi na magkakaroon ng pamumuno sa atin. Hindi na tayo maaalipin ng kasalanan. Bakit po? Wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Ang ibig sabihin, yung mga taong nasa ilalim ng kautusan, sila po yung alipin ng kasalanan at nakakagawa ng paglabag sa utos. Sapagkat po yung kasalanan, ang sabi nga po ay paglabag po yan sa utos. Ano po? Kaya ang talata ay nagsasabi, kapag sinabing wala ka na sa ilalim ng kautusan, hindi na makapaghahari ang kasalanan sa iyo, ibig sabihin na hindi ka na lumalabag sa kautusan. Ano po? Sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Kapag isang tao ay nasa ilalim ng biyaya, ay wala na siya sa ilalim ng kautusan. Hindi na po naghahari sa kanya ang paglabag sa kautusan. Napakaganda, ano po? Kaya sa pamagitan po ng ating pag-aaral ngayong tanghali, nakita po natin na nagkamali ang ilang, hindi ko naman sinasabing magaling ako, ano po? Pero nagkamali ng pangangaral ang iba na nagsasabi nang dumating si Kristo ay inalis na ang utos. Yung pong pananaw na yon ay pananaw na tinatawag po nating dispensationalism. Hindi alam ng marami, sila pala ay dispensationalist. Kapag sinasabi nila yung ganung doktrina, ano po? Na natapos na yung yugto ng panahon na yon at tayo nasa panibagong yugto na. Panahon ng kautusan, wala na yan. Hindi na dapat sundin ngayon ang utos. Ngayon ay kahit pumatay ka, mga lungunya ka, ay maliligtas ka. Yan yung doktrina ng dispensationalism. Ano po? Kaya napaka hirap po na doktrina na yan. Ano po? Edi pwede nang pumatay sapagkat inalis na ng Diyos ang utos. Hindi ka na rin magkakasala. Hindi ka na rin dapat mangaral pa dahil sinong aaralan mo, lahat naman ay ligtas na. Kahit pumapatayan nangangalunya, kahit nagnakaw, ay hindi naman yan nagkakasala. Yun ang turo nila. Ay paano yan? Paano mo pa yan naaaralan? Sinong aaralan mo para maligtas? Basta iaaral mo lang, kilalanin mo si Kristo. Mabinyagan ka, pagkatapos ng binyag ay manligaw ka, kahit sinong babae. Tapos ay pag nagalit ka, patayin mo kaagad. Wala na utos hindi ka na nagkakasala. Hindi po ganyan ang tinuturo po ng banal na kasulatan. Dahil nga po sa biyayang ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos, lalo pa tayong nagiging maingat na sundin ang kautusan. Bakit? Yung pagmamahal ni Kristong ipinadama sa atin ay gusto nating talagang hawakang mabuti. Huwag nating bibitawan. At nahihiya tayo kay Kristo na tayo magkakasala muli sapagkat buhay ni Kristo ang naging kabayaran ng ating kasalanan. At dahil po dyan ay lalo pa tayong sumusunod sa kautusan ng Diyos para tayo po'y hindi magkasala. Maraming salamat po sa inyo pong panunood lagi ng aking video at nawa po ay ang ating bidyong ito ay nagkaroon ng magandang bahagi sa inyong buhay. At sa pamagitan po ng ating pag-aaral na ito ay tayo po ay nagkaroon ng magandang pananaw na sana ay hindi na natin iisipin na hindi na mahalaga ang kautusan ng Diyos sa panahon natin ngayon bilang tayo'y mga Kristiyano. Sa panahon po natin ngayon bilang tayo mga Kristiyano, lalo pa po nating niyayakap ang pagsunod sa utos ng Diyos sapagkat ang kasalanan natin ang dahilan, yung paglabag natin sa utos ng Diyos ang dahilan, kaya po siya napako sa cross. Kaya nga po, sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, huwag nating ilagay muli si Kristo sa hayag na kahiyan, na muli natin siyang pinapako sa cross. Dahilan sa ating mga kasalanan, dahilan sa ating mga paglabag sa kautusan ng Diyos. Hindi po sana mangyari po yan sa atin, sa halip, ay tayo po ay lalo nang maging masunurin sa Kanya mula ngayon na ang Kanyang pinakitang biyaya sa atin sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan sa cross ay atin pong ibinilang na pinakamahalagang kayamanan po natin sapagkat ang katumbas po nito ay buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panunood at sana po'y pagpalain tayong sama-sama ng ating Panginoong Diyos.